Matapos pataubin ni Vincent Keimer ang world number 1 na si Magnus. Samantalang si Caruana, tinuruan ng leksyon ang binatilyong si Sindarov. Nagharap sa pinale, Caruana versus Keimer, pag-aralan natin ang game number 1. Ito po ang napili para sa kanilang randomized pieces. Nag C4 dito si Keimer. English opening sa chess yan. At Knight F3, B6, parang Indian defense naman itong si Fabi. Nag B4, ayan, para buhay na rin ang diagonal ng bishop. At nag C5, sinalubong. At dito po mga kamatsas, tiniret muna ang queen. Nang istorbo muna. Pinatakip talaga bago kinapture ang knight. Ano po ang purpose bakit kinapture ang knight? Kasi mayroong capture doon sa H7. At nag Knight G6. Kasi nakahang, no? Di pa makabawi sa pawn. Pero dito, nag E3 lang. Sumimpi lang si Keimer. Hindi niya pinansin yung nakahang na pawn sa B4. Bakit kaya? Halimbawa, kung capturein ba yan, anong meron? Mag B Bishop C6. Ayun! May sundot pala kagad doon. Grabe yung mga nakikita nila, no? Mga palaliman. Kailangan malinaw na malinaw talaga mata mo sa Fischer Random. Kaya pala, mas inuna yung E3 para makawala kagad ang bishop at kinapture ang pawn sa B4. So wala nang lamang si Keimer. Equal ang number of pawns. Yun nga lang, syempre kahit paano, double pawn pa rin ng kay Fabi. At nag-bishop E2, develop. Rook C5. Okay, itong Rook C5, ang basa ko dito, bukod sa Rook A5 na iti-threat yung weak pawn sa A2, ay para nakahawla ang queen, hindi makalabas. O hindi maka-queen H5. Knight G3. May idea to play Knight H5. Tagpasin yung pawn sa G7. At nag-queen C7, D4. Okay, paalis muna sa tore. Rook A5 at nag-Rook C2. Depensa muna. At nag-Bishop C6. Ayun na nga, eto na. Yan, nakita na natin yung sundot na yan kanina. At nag-castling na. Okay? O ito po, again, ang castling sa Fischer Random, di pa nagagalaw ang tore, di pa nagagalaw ang king. Itatouch ko yan at magpa-proper chess castling talaga. Okay? So ito po ay masasabing sa puti na pwestuhan ay parang chess na. Nag-Rook A3, H4, ayan, mag-H5. Nag-Bishop A4, tineret ang tore, at nag-Rook C1, A5, okay. Patibay muna sa B4. Bakit hindi kagad capturein? Ano ba meron? Kung capturein kagad, sa bagay, di pa naman nakadepensa pa, may H5 na kagad. Okay, kaya ginawa dito ay pahinog muna. Nag-A5 muna si Fabi, at nag-H5, inatake ang knight, Knight E7. Atras lang. D5, ayan. Ang gusto naman ni Keimer ay wag magkaroon ng magandang pwesto ang knight at hindi makatira ng Knight C6 at para mabakante rin ang D4 square para naman mas mapalakas yung knight. Nag-Rook takes A2 na, Knight D4 at nag-Queen D7. Queen D7, ano plano? Para di maka-Bishop G4, lalim ba? O makaiwas sa Knight B5 attack. Nag-Rook A1. Okay. Ayaw na kagad patagalin dito ni Keimer. Gusto niya kagad i-neutralize ang tore. Pero umiwas si Fabi at nag-H6. Sacrifice. Kinapture. Bishop H5. Grabe, lakas ang imagination ni Keimer. Ayun may threat nga pala sa F7. At nag-Rook takes knight na. Domesperate na dito si Fabi. Kinapture ang tore. At nag-Bishop B3, threat sa pawn. Nag-Queen D3, baba muna. May atake na depensa pa. At nag-A4, dinipensahan. At ayun. Para nagbabadya, nakakapturein yan. Tapos baka tipong may mga check-check pa mamaya doon. Nag-Knight to C8. Knight F1. Okay. Dito pupunta sa D2. Para talagang makuha ng buong buo ang bishop na yan. B5, desperado na talaga si Fabi. Kinapture, Queen C7, may Bishop C2 na threat, Knight to E3. Yun, napilitan tuloy na himbisa dito sa E3 na lang para makover ang C2 square. At nag-Knight B6, threat ang pawn sa D5. Rook C1, atake sa Reyna, umilag,
At nag-bishop F3. Okay, pinagdidepensahan muna yung D5 na yan. Nag-F5. Okay, ayan. Another desperate move na naman by Fabi. Plano niya is mag-F4 pero kitang-kita, nakahang yan. Tinagpas lang talaga ni Gamer. Bishop G7 para maka-atake sa pawn D4 at nag-Queen F4. Depensa lang at may atake sa pawn D6. Nag-Bishop F8. Okay, depensa at grabe ka powerful. Malakas sana yung two connected pass pawns. Yun nga lang medyo laging may pang-abala kagad na mabilis dito scammer kaya di rin makapag-concentrate si Fabi sa kanyang connected pass pawns. Nag-A3. Ayan na, para ma-progress. At dito po mga kamatsas, pakiguess nyo ang napakagandang ginawa ni Gamer. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Tinagpas lang ang pawn sa D6. At nag-knight D7. Ayan, bakit hindi po kinapture yan? Pasensya na po kayo ha. Ayan, at naglalag yung aking camera talaga. Hindi ko maintindihan. O, pasensya na po ha. Kung ano, basta tingnan nyo na lang yung board. Yung aking audio naman ay real time. Okay. Ano mangyayari pag kinapture yung tore na yan? Queen takes D6. At kapag nag-Queen D7, bitin yung knight. At kapag nag-Knight D7 naman, may Queen takes B4. Ayun. Sisimplihan na lang po ang mga bagay-bagay. At ayun. Para makuha yung pawn sa... Nako, kulong pa yata yung bishop. O kulong pa ang bishop, hindi may tatakas. Hindi pwedeng bishop takes, may bishop takes lang din. Okay? Talo ka agad ang black. Kaya, okay, rook takes D6. Knight D7 lang ang ginawa. Pero dito po ay huling bitaw, rook A6. Niresign na ni Fabi. Bakit po niresign ito? Dahil hindi makaprogress na ito. Ang bishop misplaced. At may D6 ako nakikita dito. Threatening the queen. Tapos may rook A8 check. Yung king na natiling nasa gitna. Hindi nakapag-casting si Fabi. Isang bagay or isang factor kung bakit nagkaroon ng malaking komplikasyon sa kanyang posisyon. Ayan po ang game 1. Naunahan ni Gamer. At itatabla na lang niya sa second game. Isang ganap na kampiyon na dito sa torneyong ito si Vincent Gamer sa Grand Slam. At marami pong programa ang Grand Slam mga kamatsas. Iikot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Talagang sabi nila ito yung kalaban ng FIDE ngayon. Kasi ang FIDE is more on chess talaga, di ba? Ang Fischer Random gustong pasikatin ni Magnus. Parang si Bobby Fischer, naulit yung istorya. Si Fischer kasi gusto niya ito kasi nga it's more on creativity, no opening preparations, talagang sariling pag-iisip mo, paiiralin mo to open up the creativity at wala kang magagamit na any memorization. It's more on understanding. Siguro magsasalubong na lang sa middle game part kapag medyo nahahawig na sa middle game ng chess. Pero at the very beginning, kitang-kita nyo po, talagang wala kang maiisip na anumang theory. Talagang mag-iisip ka ng plano kung ano magandang latag. Yan po ang Fischer Random 960 na inimbento. Walang iba ni legendary world champion Robert James Bobby Fischer. Okay, kung kayo po may mga katanungan, ano pong saloobin nyo, lapag nyo lang sa comment section below. At lalagyan ko po ng heart. At kapag talagang interesting ang inyong mga katanungan, ay sasagutin ko po. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.